Sa simula ng kwento, dinala tayo sa sinaunang China, narating natin ang Black Death Sect, kung saan makikita ang isang lalaking nakasuot ng itim na balabal at itim na sombrero na nakatayo sa pasukan ng sekta. Habang nakatingin siya sa karatula ng sekta, biglang kumidlat sa kalangitan at nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Makalipas ang ilang sandali, 6 na martial artist ang lumitaw sa harap niya upang harapin ang misteryosong lalaki. Isa sa kanila ang sumigaw na dumating na ang walang pangalan na swordsman at sumigaw ang iba na patayin na nila ito. Natuwa ang kanyang mga kasamahan nang marinig ito at agad silang sumugod habang hawak ang kani-kanilang mga sandata, handang pagpira-pirasuhin ang kalaban. Ngunit bago pa man tumama ang kanilang mga sandata, mabilis na binunot ng lalaki ang kanyang espada. Sa isang iglap at isang malinis na paglaslas lamang, ilang kalaban ang agad na bumagsak. Wala ni isa sa kanila ang nakapagdepensa laban sa napakabilis niyang pag-atake habang tumatalsik ang dugo sa paligid. Dahan-daang itinaas ng lalaki ang kanyang ulo upang tingnan kung gaano karami ang kanyang makakalaban. Napansin niyang napapalibutan siya ng mga martial artists sa lahat ng direksyon, sabay-sabay nilang ipinahayag na papatayin nila ang walang pangalan na swordsman. Pagkasabi pa lamang nila nito, kumilos na agad ang lalaki, sa isang kisap mata, pinugutan niya ng ulo ang mga pinakamalapit sa kanya. Walang tigil siyang sumugod sa gitna ng mga martial artist at isa-isang pinagpapatay ang mga ito. Habang abala siya sa pagpatay, isang kalbong lalaki ang sumugod mula sa kanyang likuran habang may hawak na sibat. Nakangiti itong nagsabing nahuli na niya ang walang pangalan na swordsman. Ngunit bago pa niya maisagawa ang kanyang pag-atake, may kung anong lumitaw sa kanyang likuran at bigla siyang pinugutan ng ulo. Hindi maintindihan ng lalaki ang nangyari. Hindi niya maunawaan kung paano siya naatik mula sa likuran gayong nasa harapan lamang ang walang pangalan na swordsman. Samantala, ni Katie ting nagulat ay hindi ipinakita ng misteryosong mandirigma sa biglaang pananambang. Makalipas ang ilang sandali, nagkalat na sa buong Black Death Sect ang mga bangkay ng mga miyembro nito, walang sino mang naiwan na buhay sa loob ng sekta. Sa pinakaloob ng sekta, isang matandang lalaki na nakasuot ng puting kasuotang may disenyong ahas ang tahimik na naghihintay sa walang pangalan na swordsman, tila wala siyang pakialam sa masaker na naganap sa pasukan. Habang nakatingin siya sa lupa, muling kumidlat sa kalangitan, kasabay nito, biglang lumitaw sa kanyang harapan ang walang pangalan na swordsman. Dahan-daang itinaas ng matanda ang kanyang ulo at tinanong kung siya nga ba ang walang pangalan na swordsman, hindi sumagot ang lalaki. Tinanong siya ulit ng pinuno ng sekta kung bakit balot na balot ang kanyang buong katawan kung isa siyang swordsman ng katarungan. Malamig na sumagot ang walang pangalan na swordsman na hindi siya isang swordsman ng katarungan. Nagulat ang pinuno ng sekta at tinanong kung seryoso ba siya. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit niya pinapatay at pananggangaso ang mga miyembro ng unorthodox faction kung hindi naman pala siya isang matuwid na swordsman. Sa nakakatakot na titig, sinabi ng walang pangalan na swordsman na hindi siya isang matuwid na mandirigma. Nagulat ang matanda sa nakikita niyang mga mata at bigla na lamang siyang tumawa, napagtanto niyang nilinlang pala sila ng walang pangalan na swordsman. Ngunit ngumiti lamang ang lalaki at sinabing wala siyang nilinlang kahit sino, ang mga tao lamang ang naniniwala sa gusto nilang paniwalaan. Dahan-daang pinakawalan ng pinuno ng sekta ang kanyang enerhiya habang inaabot ang kanyang espada. Sinabi niyang tunay na kahangahangang tao ang kanyang kaharap. Binunot niya ang kanyang espada at sinabi na wala siyang pagsisisihan kahit tumawid pa siya sa ilog ng mga patay ngayong araw. Sa nakakatakot na ekspresyon, kumuha siya ng posisyon at hinamon ng walang pangalan na swordsman na sumugod, idinagdag pa niyang hindi mahalaga ang kanyang pangalan dahil naroon lamang siya upang patayin ito, bumalat sa kanyang katawan ang enerhiyang hugis ahas. Samantala, binunot ng walang pangalan na swordsman ang kanyang espada at pinakawalan ng mapulang enerhiya nito. Ganoon din ang ginawa ng matanda, na naghanda sa paparating na laban. Nagkatitigan ang dalawa, naging tahimik ang buong paligid. Sa mismong sandaling tumama sa lupa ang isang patak ng ulan, sabay silang sumugod sa isa't isa habang patuloy nagngangalit ang ulan sa kanilang labanan. Pagkalipas ng ilang sandali, may isang taong lumabas mula sa sekta habang ang kanyang espada ay nababalutan ng sariwang dugo. Siya pala ang walang pangalan na swordsman, ngumiti siya na tila isang baliw habang ibinabalik ang espada sa lalagyan nito habang kumidlat ng napakalakas. Sa sumunod na eksena, isang talulot ng plum blossom ang marahang bumagsak sa isang lawa ng dugo, nagkalat sa paligid ang napakaraming bangkay. Hindi ito pinansin ng malaking grupo ng mga mandirigma habang umaakyat sila sa bundok. Daan-daang tao mula sa iba't ibang sekta ang dumating. Ang mga pinuno ng bawat sekta ay tumayo sa harap ng pasukan ng Mount Hua Sect,
lahat sila ay nabigla sa dami ng mga bangkay. Isang mungheng Budista ang nagtanong kung ito nga ba talaga ang Mount Hua sect na kanyang kilala habang tahimik siyang nagdasal para sa mga yumao. Isang galit na lalaki ang sumigaw at sinabing gawa ito ng isang demonyo. Tinanong niya ang iba kung sino ang nagpaligo sa Mount Hua sa sarili nitong dugo. Isang matandang lalaki ang nagsabing may paparating. Pagtingala nila, nakita nila ang isang sugatang lalaki na dahan-daang naglalakad habang hawak ang sirang espada. Sinabi ng sugatang Plum Blossom Swordsman na nalipol na ang Mount Hua sect. Hindi makapaniwala ang galit na lalaki na may nakaligtas pang Plum Blossom Swordsman. Idinagdag ng sugatang mandirigma na iisang tao lamang ang lumipol sa buong Mount Hua. Pagkasabi niya nito, isang napakalakas na espada aura ang biglang sumabog mula sa loob ng sekta. Nagulat ang lahat ng pinuno at agad nilang pinagsama ang kanilang lakas upang harangin ang pag-atake. Nagdulot ito ng napakalaking pagsabog at nagkaroon ng matinding alon ng enerhiya sa paligid. Kasabay nito nagliparan ang mga bahagi ng katawan ng tao. Napaatras sa mga lider sa matinding puwersa, nang mawala ang alikabok, nakita nilang napatay na ang sugatang Plum Blossom Swordsman. Galit na sumigaw ang isang pinuno at tinawag na duwag ang umatake, hinamon niya itong magpakita. Maya-maya, isang lalaki ang lumabas mula sa Mount Hua sect habang may hawak na pugot na ulo. Napagtanto niyang dumating na ang mga pinuno ng Shaolin, Wudang, Qing Cheng, at Namgang upang pigilan siya. Itinaas niya ang kanyang espada at nakangiting sinabi na napakaraming tao ang nagtipon para lamang sa kanya. Inutusan siya ng pinuno ng Wudang na tumahimik, tinanong niya ang kanyang pagkakakilanlan at kung bakit niya isinagawa ang napakalaking massacre. Kinamot lamang ng walang pangalan na swordsman ang kanyang ulo at sinabing pumunta siya roon dahil sinasabing ang Mount Hua ang pinakamalakas. Pagkatapos ay inihagis niya sa lupa ang pugot na ulo ng isang matanda at sinabing hindi pala dapat paniwalaan ang mga tsismis. Nagulat ang lahat nang mapagtanto nilang yon ang ulo ng pinuno ng Mount Hua sect. Itinutok ng walang pangalan na swordsman ang kanyang espada sa kanila at tinanong kung mas malalakas ba sila kaysa sa Mount Hua dahil sama-sama silang dumating. Nainis ang pinuno ng Wudang sa kanyang sinabi, inutusan niya itong tumahimik. Sabay-sabay silang kumuha ng posisyon at naghanda sa pag-atake. Sinabi ng pinuno ng Wudang na papatayin nila siya upang mapayapa ang mga kaluluwa ng Mount Hua. Sa mismong sandaling sinabi niya yon, sabay silang apat na pinuno na sumugod sa walang pangalan na swordsman. Ngumiti lamang ang lalaki at nagsabing talagang napakasaya ng lugar na ito. Biglang nagbago ang eksena at ipinakita ang isang lalaking nakasuot ng VR headset sa totoong mundo. Tinanggal ng matipunong lalaki ang headset at napabuntong hininga. Naisip niya kung sobra pa rin bang mahirap para sa kanya ang pinagsamang pag-atake ng napakaraming kalaban. Maingat niyang tiningnan ang headset at ang larong nasa mesa. Ang pangalan ng laro ay Miram Online, ito ang larong kanyang nilalaro, isang bagong virtual reality Miram game na kilala dahil sa matinding karahasan at napakadugong labanan, bagamat binaha ito ng mga reklamo at maraming humihiling na ipasara ang serbisyo nito. Pero naniniwala pa rin ang lalaki na wala itong katulad. Sinabi niya sa sarili na sa susunod ay kailangan niyang gumamit ng mas maingat na paraan upang malampasan ang hamon. Bigla namang ibinalita ng isang reporter na nawawala si Ginoong Noo ng Dido Corporation. Ngunit tila wala itong interes sa balita, sa halip, naisip niyang baka assassination build naman ang subukan niya sa susunod. Habang nag-iisip siya, may narinig siyang humihingi ng tulong. Mabilis siyang napalingon at napagtantong may tao sa kabilang silid. Agad siyang tumayo, kinuha ang isang malaking maso, at pumasok sa silid. Doon ay nakita niya ang isang lalaking nakagapos, na nakikiusap na kaawaan ang kanyang buhay. Siya pala ang nawawalang si Ginoong No, nagmamakaawa ito na tulungan siya. Lumapit ang lalaki, hinawakan ang kanyang mukha, at malamig na tinanong kung gusto ba talaga niyang tulungan siya. Lumuluha si No habang sinasabing hindi niya alam kung bakit siya kinidnap at wala naman daw siyang ginawang masama. Biglang inihagis ng lalaki ang ilang litrato sa sahig. Makikita sa mga ito si No habang binubugbog at hinaharas ang iba't ibang babae. Namutla si No at nagtanong kung paano niya nakuha ang mga larawang yun. Tahimik na itinaas ng lalaki ang kanyang maso at sinabing kung wala talaga siyang kasalanan, hindi sana siya naging biktima nito. Nagmakaawa si No at nangakong magsisisi na siya. Ngunit hinablat lamang ng lalaki ang kanyang buhok at sinabing gasgas na ang katagang, na humingi ng patawad. Itinaas niya ang maso upang wakasan ang lahat, napagtanto ni No na mamamatay na siya. Bigla niyang tinipon ang lahat ng kanyang lakas, itinulak ang lalaki,
at naipahagis ang maso mula sa kamay nito. Habang napaatras siya sa malayo at ginamit ito ng pagkakataon ni No para makatakas. Pinutol niya ang tali sa kanyang katawan at kinuha ang maso. Tinawag niya ang lalaki na isang hangal at sinabing patay na ito ngayon. Ngunit sa halip na mabahala, ngumiti lamang ang lalaki. Agad siyang umatake habang sinabihan niya itong mamatay na, ngunit mabilis itong naiwasan ng lalaki ang kanyang hampas, dahilan upang magulat si No sa kanyang pambihirang bilis. Kasunod nito, inihanda ng lalaki ang kanyang kamao at buong lakas na pinakawalan ng isang malakas na suntok na dumiretso sa katawan ni No. Dahil dito napasigaw siya sa matinding sakit, at bago pa siya makabawi, kasunod nito ay isang malakas na sipa sa ulo ang tumama sa kanya at bumagsak siya sa sahig. Napagtanto niyang wala siyang panalo kaya nagsimula siyang gumapang patungo sa pinto habang nagmamakaawang huwag na siyang lapitan. Habang nakatitig siya sa liwanag na nagmumula sa bukas na pinto, paulit-ulit siyang sumigaw na ayaw pa niyang mamatay. Habang patuloy na tinungo ni No ang pintuan na yon, at para sa lalaki ang karamihan sa mga tao ay parang mga herbivore, ngunit kabilang sa ilang carnivore, pinipili nilang salakayin at lamunin ang mga mas mahina kaysa sa kanila, at siya ang nangangaso sa mga carnivore na yon. Pagdating ni No sa pinto, may naamoy siyang napakabahong amoy mula sa loob. Nang silipin niya ang silid, nakita niya ang isang freezer na puno ng mga bangkay ng tao na nakabalot na parang mga mummy. Nanginginig sa takot si No sa kanyang nasaksihan habang sinusundan siya ng lalaki sa kanyang likuran. Sa kanyang matalim na tingin, inamin niya sa kanyang sarili na siya ay isang hunter. Habang hindi pa rin makagalaw si No sa sobrang takot, napansin niyang muli siyang nilalapitan ng lalaki bitbit ang maso. Napatakip siya sa takot at nagmamakaawang sumigaw na huwag itong lumapit sa kanya. Ngunit sa mismong sandaling yon, biglang sinira ng isang grupo ng mga pulis ang pinto at agad na pumasok sa silid. Inutusan nila ang lalaki na huwag kumilos, lumapit ang isang detective at tinawag ang lalaki sa pangalang Dong Bongso. Ipinakita niya ang kanyang badge at sinabi kay Bongso na siya ay inaaresto dahil sa mga kasong kidnapping, illegal detention, at pagpatay. Idineklara ng detective na arestado siya habang ikinagulat niya ito. Napansin ni Bongso ang detective at tinanong ito kung paano natagpuan ng mga pulis ang lugar na ito. Sa halip na sumagot, nagpaputok ang detective ng kanyang baril at mariing nagbabala na huwag siyang kikilos, sinabi rin itong totoong bala ang laman ng kanyang baril. Napansin ni Bongso ang butas na iniwan ng bala sa dingding at agad niyang naunawaan na hindi nagbibiro ang detective, tahimik niyang pinagmasdan ang mga pulis. Napagtanto niyang halos kapareho lamang ito ng mga sitwasyong hinarap niya sa laro. Bahagya siyang ngumiti at tinanong ang detective kung alam ba nito na ang matabang lalaking iyon ay pumatay na ng 6 na babae. Ipinaliwanag niyang pinahirapan ni No ang mga biktima, kinuhanan pa ng mga larawan habang pinaglalaroan ang mga ito, bago tuluyang patayin, hindi umimik ang detective. Samantala, nagsimulang mataranta si No nang marinig ang mga sinabi ni Bongso. Itinuro niya ang mga bangkay sa loob ng freezer at sinabi sa detective na pare-pareho lamang ang mga ito ni No, karamihan sa kanila ay mga mamamatay tao. Sa nakakatakot na tingin, sinabi niyang mga halimaw ang mga lalaking iyon, mga carnivore na nangangaso ng mga ordinaryong tao. Ipinaliwanag ni Bongso na isa lamang siyang mangangaso na nangangaso sa mga carnivore. Pagkatapos ay tinanong niya ang detective kung nauunawaan na ba nito kung sino talaga ang nararapat niyang barilin, napaiyak si No nang marinig yun. Tahimik na nagsindi ng sigarilyo ang detective at tinanong si Bongso kung ano ba ang gusto nitong gawin niya. Sinabi niyang ang nakikita lamang niya ay isang baliw at psychopath na serial killer na kumikidnap at pumapatay ng mga tao. Hindi na nagulat si Bongso sa sagot nito, kaya tumawa siya ng malakas dahil alam niyang walang saysay ang makipagtalo sa isang pulis. Kaya nagpasya siyang gawin na lamang ang gusto niya kaya itinaas niya ang kanyang maso. Sinigawan siya ng detective na tumigil, ngunit hindi siya nakinig. Sa isang malakas na hampas, dinurog niya ang ulo ni No, nang makita yon, agad na nagpaputok ang detective. Habang tinatamaan ng bala, sinabi ni Bongso na kung mabibigyan pa siya ng panibagong buhay, nais niyang ipanganak sa isang mundong puno ng mga halimaw upang makapatay siya ng walang pagsisisi. Isang mundong katulad ng Miram, sa mismong sandaling yon, tumagos ang bala sa kanyang katawan. Habang unti-unti siyang nawawala ng malay, naalala niya ang mga araw na ginugol niya sa paglalaro ng Miram Online. Nagbago ang eksena, unti-unting nagmulat ng mga mata si Bongso habang hinihingal, hindi niya maintindihan kung bakit siya buhay pa, sigurado siyang namatay na siya. Bago pa siya makapag-isip, isang lalaking mataba ang lumapit at nagtanong kung buhay pa ba siya, sinabi nitong akala niya ay patay na siya.
Nagulat si Bangso nang makita ang lalaki, tinawag siya nitong walang hiya at marahas na hinayla ang kanyang kasuotan. Galit nitong sinabi kung gaano kahirap siyang kaladkarin mula sa palengke hanggang roon. Kinuyang nito ang kamao at pinagsabihan niya si Bangso kung papatayin na lang ba niya ito. Hindi pa rin maunawaan ni Bangso ang nangyayari. Bigla siyang itinulak ng lalaki sa lupa at sinabing magkikita silang muli kinabukasan, idinagdag pa nitong mamamatay siya pagbukas. Nainis naman si Bangso sa kanyang narinig, kaya pumulot siya ng bato at tumayo upang atakihin ang lalaki mula sa likuran. Ngunit bago pa siya makagalaw, matinding sakit ang kumalat sa kanyang buong katawan. Dahil dito, napabagsak siya sa isang bante ng dayami habang napamura siya sa kanyang katawan kung ano ang nangyayari. Napahawak siya sa dayami at biglang may napansin siya sa kanyang katawan. Kaya agad niyang hinubad ang suot niyang balabal at doon niya napagtantong hindi na yun ang dati niyang katawan. Nagulat siya habang napahawak sa kanyang tagiliran dahil sa dami ng sugat na taglay nito. Napansin din niyang pumapasok ang liwanag ng buwan mula sa bukas na pinto. Nang tumingin siya sa labas, nakita niya ang maraming sinaunang gusali, sa isang iglap, naunawaan niya kung nasaan siya. Doon niya napagtanto na nasa mundo siya ng Miriam. Habang nakaluhod siya sa harap ng pintuan, bigla niyang hinawakan ang kanyang ulo at yumuko, bago humalakhak na parang isang baliw. Hindi siya makapaniwalang natupad ang kanyang hiling habang tumutulo ang kanyang luha sa kaligayahan. Biglang lumitaw ang isang sistema, binati siya sa kanyang pagdating, bilang player Dong Bangso, sa Miriam Online, dito sa mundong tinitirhan ng pinakamalalakas. Malakas na natawa si Bangso na parang baliw dahil nabigyan siya ng isa pang pagkakataon upang mangaso ng mga carnivore. Nagbalik ang kwento sa nakaraan, makikita ang isang bata na naglilinis ng isang kwadra ng mga kabayo. Habang abala siya, biglang pumasok sa kwadra ang isang lalaki at tinawag ang batang nagngangalang Sosem. Lumingon si Sosem sa lalaking kilala bilang Makhil. Tinak pa ni Makhil ang kanyang ilong dahil sa mabahong amoy ng kabayo at inutusan si Sosem na sumunod agad dahil may ipapagawa ito sa kanya. Nanginginig na sumagot si Sosem kung nagmamadali ba sila sapagkat hindi pa niya tapos linisin ang kwadra. Walang ano-ano, bigla na lang hinawakan ni Makhil ang kanyang bibig at iniangat siya. Tinanong niya kung mukha ba siyang nagbibigay ng pagpipilian. Pinagsabihan din niya si Sosem na huwag kalimutan ang kanyang lugar, dahil pinatira at pinakain siya ng angka ng Danri kahit isa lamang siyang ulila, hindi ibig sabihin ay may karapatan na siyang tumanggi. Pinamukha ni Makhil isa lamang siyang alipin habang walang magawa si Sosem kundi sumunod. Sa sumunod na eksena, isang napakalaking lalaki ang nagdala kay Sosem sa isang lugar na puno ng mga espada. May isang matandang lalaki roon na tinawag ang malaking lalaki na Donggo at nagtanong kung nasaan si Makhil. Ngumiti si Donggo at sinabing alam naman ito ang sagot, nasa Phoenix Tavern na naman si Makhil kasama si Eng at umiinom habang ipinitik ang kanyang mga daliri. Sinabi ng matanda na hindi yun mahalaga, nagtanong siya kung bakit silang dalawa lamang ang dumating gayong napakaraming espada ang kailangang ilipat. Tumawa si Donggo at binanggit hindi ba nito nakikita ang kanyang kasama. Marahas niyang hinawakan si Sosem sa leeg at hinila, sinabing mayroon naman silang perpektong kabayo. Pagkatapos malupit niya itong inihagis sa lupa, habang hinihingal si Sosem ay pinagsabihan pa niya ito kung ano ang kanyang ginawa. Sa masamang tingin, inutusan siyang tumayo at simulang buhatin ang lahat ng armas ngayon na. Pagkatapos ay tumalikod si Donggo at sinabing may balak din siyang pumunta sa Phoenix Tavern, kaya si Sosem na lamang ang gagawa ng lahat ng mabibigat na trabaho. Pagkasabi nito ay iniwan niya ang bata at ibinilin pa dito na sipagan ang kanyang pagtatrabaho. Nagulat ang matanda sa ginawa ni Donggo, ngunit wala rin siyang nagawa. Inipon ni Sosem ang mga espada sa isang malaking sako at isinabat yun sa kanyang likod. Habang naglalakad siya, unti-unting napunit ang sako dahil sa bigat. Dahil dito, nagkalat ang mga espada sa lupa, napilitan siyang pulutin muli ang lahat bago muling kaladkarin ang mabigat na sako hanggang sa kanyang pupuntahan. Pagsapit ng gabi, natapos din niya ang trabaho. Pinuri siya ng matanda sa kanyang nagawa ngunit nabahala siyang tinanong kung ayaw na ba niyang magpahinga. Napansin ito na napakaputla na niya at para bang malapit na siyang mamatay habang habol ang kanyang hininga. Bagamat tila ubos na ang kanyang lakas, sinabi ni Sosem na ayos lamang siya. Pero halos hindi na siya makalakad pa uwi, kaya napaisip siya kung gusto pa ba niyang ipagpatuloy ang nakakaawang buhay na iyon. Sa sandaling yun, may taong humarang sa kanyang dinaraanan. Pagtingala niya, isang napakalaking lalaki ang kanyang nakita. Galit itong nagtanong kung hindi pa ba siya aalis. Agad naman siyang humingi ng paumanhin si Sosem sa mahinang boses.
Ngunit sa halip na patawarin siya, sinuntok siya nito sa mukha, sinipa sa dibdib, at muling pinagsusuntok. Habang tumatanggap ng walang habas na pambubugbog, naisip ni Sosem kung kailan nagsimulang masira ang kanyang buhay, noon ba nang mamatay ang kanyang pamilya sa isang bagyo at siya lamang ang nakaligtas, o nang kumatok siya sa tarangkahan ng angka ng Danri upang mabuhay. Bumagsak siya sa lupa at naisip na marahil ay mali na ang kanyang buhay mula pa nung ipinanganak siya sa ganitong mundo. Tahimik siyang nagmakaawa na sana ay may dumating at magligtas sa kanya. Nagbalik ang eksena sa kasalukuyan, nagmulat ng mga mata si Bangso sa loob ng katawan ni Sosem. Dahan-dahan niyang itinayo ang sugatan niyang katawan. Agad siyang pumunta sa tubigan ng mga kabayo, at tumingin siya sa refleksyon ng tubig at naisip na Sosem ang pangalan ng tunay na may-ari ng katawan na ito. Pinagmasdan niya ang paligid at nakilala ang kwadra mula sa alaala ni Sosem. Napagtanto niyang binugbog hanggang mamatay ang tunay na Sosem, at siya ang pumalit sa katawan nito. Habang nag-iisip, may napansin siyang lumulutang na system window sa kanyang tabi. Paglingon niya, nakita niya ang status window, binati siya ng maligayang pagdating sa Miram Online, ang mundong tinitirhan ng pinakamalalakas, sigurado si Bangso na ito ang status window ng Miram Online. Sa sumunod na eksena sa isang kalye, makikitang may dalang mangkok ng pagkain si Makhil. Naiinis siyang nag-iisip kung bakit siya pa ang laging gumagawa ng ganitong trabaho. Tinanong niya ang sarili kung siya na lang ba ang kailangang maglinis sa lahat ng kalat ni Sosem. Inisip niyang dapat ay dumiretso na lamang si Bangso sa kwadra matapos ang trabaho. Hindi siya makapaniwalang nakabangga pa nito si Pang Durang, isang lalaking kilala sa napakasamang ugali. Naalala pa niyang inutusan pa niya si Donggo na tulungan si Bangso. Dahil dito ay labis siyang nainis. Hindi siya makapaniwalang kailangan pa niyang alagaan ang isang hamak na uod. Saglit niyang naisip na patayin na lamang si Bangso. Ngunit agad din niyang itinakwil ang ideyang yun, alam niyang kapag nahuli siya, unang mapuputol ang kanyang ulo. Pumasok siya sa kwadra habang malakas niyang sinipa ang pintuan, at inihagis ang mangkok ng pagkain sa sahig. Labis siyang naiinis na nakaligtas pa si Bangso at ngayon ay dagdag problema pa. Matapos magreklamo ay tumalikod siya at umalis. Dahan-daang nagmulat ng mga mata si Bangso at tahimik na pinanood ang kanyang pag-alis. Napagtanto niyang 2 linggo na ang lumipas mula nang magising siya sa mundong ito. Sa loob ng panahong yun, marami na siyang nalaman, dahil kakalap siya ng impormasyon mula kay Makhil at sa labas ng mundo. Una, gumagamit ang mga tao ng mga karakter na Chino kahit hindi ito ang China. Dito, tunay na umiiral ang mga martial arts at mga pambihirang teknik na dati nakikita lamang sa mga nobela at pelikula. Kayang lumipad ng mga tao at kumilos ng mas mabilis kaysa kayang sundan ng mata. Makikita niya sa labas na maraming nagsasanay ng martial arts. At sa sandaling yun, napagtanto niya na sa mundong ito, ang martial arts ay hindi lamang isang sining ng pakikipaglaban, ito ay tunay na buhay at humihinga. Isang tunay na bersyon ito ng Miram Online, ang ikalawang natuklasan niya ay ang status window at ang sistema. Sigurado siyang gumagana ito at siya lamang ang nakakakita rito. Lahat ng kanyang stats ay nakalagay bilang unknown. Noong una ay inakala niyang nasa loob lamang siya ng isang laro dahil sa status window at sa pag-iral ng martial arts. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nakuyam niya ang kanyang kamao at napagtantong tunay ang mundong ito. Ang mga tao rito ay may sariling damdamin at kumikilos na parang tunay na buhay. Dahil dito, nagsimula siyang magtanong sa sarili, isa ba siyang tao, o isa lamang manlalaro? Habang nakatingin siya sa status window, may pumasok sa kwadra kaya agad niya itong isinara. Bigla na lang pumasok si Donggo, ngumiti ito at tinanong kung maganda ba ang buhay ni Bangso. Sa nakakatakot na ekspresyon, sinabi nitong napagalitan at naparusahan ng ilan sa kanila dahil sa isang hangal. Tinawag niya si Bangso na bastardo at tinanong kung ito ba ang gusto nitong mangyari. Pero hindi sumagot si Bangso, tahimik lamang siyang tumayo, pinulot ang mangkok, at sinimulang kainin ang laman nito. Lalong nainis si Donggo sa kanyang naging reaksyon, itinaas niya ang kanyang kamay at galit na sinabi, na nagsasalita ang nakatatanda niya. Tinanong niya ito kung gusto ba nitong mamatay. Ngunit nanatiling kalmado si Bangso, bigla niyang ibinagsak ang mangkok sa sahig at binasag ito. Kumuha siya ng isang matalim na bubog at mabilis na sinugatan ang leeg ni Donggo. Matalim niya itong tinitigan habang bumulwak ang dugo mula sa leeg ng lalaki. Mabilis nitong tinakpan ng sugat gamit ang kanyang kamay upang pigilan ang pagdurugo. Napasigaw siya sa matinding sakit habang lumapit si Bangso at malamig na sinabi, matagal nang namatay ang batang kilala niya. Muli niyang inundayan ang kabilang bahagi ng leeg ni Donggo, ngunit mabilis nitong nahawakan ang kanyang pulsuhan.
Biglang ibinuka ni Bangso ang kanyang palad upang aipakitang wala na roon ang bubog, at ikinagulat ni Donggo ang nangyari. Sa mismong sandaling yon, inilabas ni Bangso ang bubog gamit ang kabilang kamay at muling isinaksak sa parehong sugat. Ngumiti siya na parang isang baliw habang paulit-ulit na sinasaksak ang lalaki. Sa bawat paghugot niya ng bubog, mas maraming dugo ang sumisirit mula sa katawan ni Donggo. Hanggang sa tuluyan itong bumagsak sa lupa, lumipad sa hangin ang mainit na dugo at tumalsik sa mukha at katawan ni Bangso. Napansin niyang mainit pa ang dugo. Doon niya tuluyang naunawaan na hindi mahalaga kung isa ba siyang tao o isang manlalaro. Ang mahalaga ay tunay ang mundong ito. Naintindihan niya ang batas ng mundong ito mula kina Donggo at Makhil. Ang mahina ay nagiging biktima ng malakas, at ang malakas ay siyang iginagalang. Napangiti si Bangso dahil sa wakas ay maaari na siyang mangaso ayon sa kanyang kagustuhan nang hindi itinatago ang kanyang tunay na pagkatao. Alam niyang sa mundong ito ay marami pang mas malalakas at mas mababangis na carnivore kaysa sa kanya ang malayang gumagala sa kagubatan na tinatawag na Merem. Tiningnan niya ang kanyang braso at marahang ngumiti, sinabi niya sa sarili na sa oras na gumaling ang kanyang katawan, ipagpapatuloy niya ang kanyang pangangaso, iniunat niya ang kanyang kamay at bamulong, sa lupain ito ng mga tunay na mandaragit. Dito magsisimula ang bago niyang pangangaso, sa bagong Merem na ito.